Naranasan mo na bang magpatigas ng karne at makalimutan i-check sa freezer sa loob ng 2 taon? Ngayon, isipin mo pa kung makalimot ka ng isang mammoth sa loob ng 30,000 years. May mga kakaibang paraan ng planetang Earth sa pagpapanatili ng mga labi ng mga creature na noon ay nabubuhay. Tinatawag itong permafrost, isang natural na freezer, at hindi nakapagtataka na na-preserve nito ang halos lahat mula sa mga leon sa kuweba na may buong bigote hanggang sa mga kabayo na buong kabayo, main at lahat. At maniwala ka, ang mga nakapreserve na ito ay hindi lamang basta maliliit na buto na nakabaon sa lupa. Para silang mga Ice Age, Super Ice Pack, buong balat, kalamnan, ngipin, mata, at minsan pati amoy ng lumang hayop. Sa video na ito, malalaman mo ang pinakanakakabigani at kakaibang mga prehistoric na hayop na natagpo ang nakapreserba sa yelo. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Saber-tooth tiger. Binubuksan natin ang ating frozen list na may estilo. Mayroon tayong isang prehistoric na pusa na hindi lumalabas sa freezer sa loob ng 37,000 years. Ito ay isang saber-tooth feline cub, nakamunya, nakabalot sa vacuum na nilikha ng planeta mismo, at natuklasan lamang noong 2020 sa pangpang ng nagyayelong ilog ng Badia Rica sa Yakut, Siberia. Isang perfect na lugar para sa gustong magtago mula sa apocalypse at mga archaeologist sa loob ng ilang libong taon. Pero teka, hindi ito Smilodon, ang sikat sa museo. Ito ay kabilang sa Team Homotherium, isang pinsang hindi gaanong mabangis subalit kasing lakas. Ang creature na ito ay namatay sa edad na 3 weeks at natagpuan ng buong balat, balahibo, kuko, kalamnan at pati ang bigote. Ang kakaiba pa rito, kahit lumipas na ang panahon at nagbago ang kontinente, talagang nanatili ang bigote. At hindi katulad ng mga tuyong fossil na nakikita mo sa mga libro sa science, halos handa itong ipakita sa photoshoot. Ng mga scientifico sa antas ang pagpapanatili nito, at sa katunayan, talagang hindi araw-araw nakakakita ng isang extinct feline puppy na may buong muka at hindi lamang ang bunga ang nakabaon sa kuweba. Cave lion. Noong 2017, natuklasan ng mga scientifico ang tila pinakasariwang cub ng prehistory. Isang cave lion na sobrang ganda ng pagkakapreserve na para bang handa itong umalulong. Saan natagpuan? Syempre, sa Siberia, isa sa mga lugar na halos may quick freeze function ng Earth. Ang cub na pinangalan ng Sparta ay nakahiga sa permafrost ng humigit kumulang 28,000 years na para bang natulog lang ng sobrang tagal. At kapag sinabing na-preserve, hindi yun labis na pagpapayag. Buong balat, balahibo, mga paa, ilong, tenga, kuko, at pating mga internal organs. Sobrang kumpleto na kung saan pwede mong gawing patalastas para sa isang anti-aging product. Ang pinakakamangha-mangha, hindi nag-iisa si Sparta. Katabi niya isang cub na pinangalan ng Boris na natagpuan naman noong 2018. Subalit ayon sa mga pag-aaral, hindi sila magkapatid at hindi rin sila sabay na nabuhay. Si Boris ay mayroong edad na 43,000 years, samantalang si Sparta naman ay 28,000 years. Dalawang lying cub, frozen na may 15,000 years na agwat, at pareho silang parang laruan ng science. Ang mga ganitong tuklas ay ginto para sa science dahil ang cave lion ay isang extinct na species na bihirang makita ng buo at detalyado. Sa ngayon may mga access na ang scientifico sa lahat, DNA, tissue, anatomy, at maging mga posibleng palatandaan kung paano namuhay ang mga feline na ito. Prehistoric snow horse. Ngayon, humawak ka dyan, isang kabayo na mula sa Ice Age na buo ang lahat mula sa balat, hooves, at dignity na nakapreserba sa loob ng 40,000 years sa yelo. Ang hayop na ito ay talagang napreserve ng sobrang ganda na kung saan kapag may naglagay ng cell dito, pwede pa itong umaligid pabalik sa Pliocene. Ang prehistoric na kabayo na ito mula sa extinct species na Eolanensis ay natagpuan noong 2018 sa kilalang Batagayka crater sa Siberia na tinatawag ding gateway sa lahat ng frozen creatures sa kwento. Ang hayop na may edad na 1 hanggang 2 linggo nang namatay ay marahil nalunod sa nagyayelong putik at ang yelo ang nagtrabaho at itinakda ito bilang isang time capsule. Ito ang ninuno ng modern Siberian horses, adapted sa lamig, maliit, matibay, at may mane na pwede pang maging hair influencer. Nang matagpuan ng katawan, talagang halos hindi makapaniwala ang mga siyentipiko. Buong internal organ, may likido na dugo, perpektong preserve na kalamnan, at walang palatandaan ng pagkakabulok. At oo, tama ang narinig mo. Likidong dugo pagkatapos ng 40,000 years. Ngayon naiintindihan mo na kung bakit halos nagkaroon ng mini heart attack ang mga scientific community sa lab.
Woolly Mammoth. Ang woolly mammoth ay halos isang hairy turbocharged elephant na mayroong tas na kasing laki ng bisikleta at built-in winter coat. Tumataas ito ng humigit kumulang 4 na metro at tumitimbang ng hanggang 6 na tonelada. At tiyak hindi ito yung klase ng hayop na gusto mong makita na tumatakbo patungo sa iyo. Subalit ang talagang nagbigay sa kanya ng lugar sa listahang ito ay hindi lang ang laki niya, kundi ang kasaysayan ng mga nakapreserve na natagpuan na talagang kakaiba. Ang isa pa sa mga pinakakilalang kaso ay ang isang batang babae na mammoth na pinangalan ng Yuka na natagpuan noong 2010 sa Siberia. Buong balat, kalamnan, spinal cord, utak, balahibo, at pati ang mga bakas ng likidong dugo. Ang hayop na namatay na mahigit 28,000 years na ang nakakalipas ay talagang mukhang handa pang lutuin. Sa ilang kaso, natagpuan ng mga siyentipiko ang laman ng tiyan pa rin na nagpapakita kung ano ang kinain ng hayop bago ito mamatay. Sa mga detalye, ang ilang bangkay ay sobrang buo na kitang-kita pa ang mga kulubot sa trunk. Ang mga tuklas na ito ay talagang nagbigay sa mga scientists ng hindi pangkaraniwang sulyap sa buhay, kamatayan at pagkatunaw ng mammoth. Lahat ng ito ay dahil sa simpleng natural na pagyeyelo, parang industrial freezer na nag-embalsamo sa hayop ng perpekto. Woolly Rhinoceros. Ang armored tank na ito mula sa Ice Age ay parang modern rhinoceros. Subalit mas balbon, mas malaki ang sungay at mayroong katawan na parang galing sa Stone Age. Subalit ang kagandahan dito ay hindi lang panlabas na itsura, kundi ang estado ng pagkakapreserba. Noong 2020, sa Rio ng Yakutia, Siberia, natagpuan ng mga siyentipiko ang isang baby woolly rhinoceros na napreserba ng sobrang ganda. Kitang-kita pa ang balat, baby teeth, sungay, bituka, at pati mga balahibo sa likod na paa, lahat buo pa rin. At lahat ng ito ay matapos ng 34,000 years na sa matinding lamig. Namatay ito ng bata pa at marahil nalunod at agad na nagyelo. At ang resulta, isang time capsule na kumpleto sa lahat, pati na ng dumi. Talagang isang buong plato ng information para sa mga gustong malaman kung paano ang metabolism, paglaki, at pagkain ng balbon na higante na ito. Cave Bear. Ang susunod naman ay ang Cave Bear. Sa listahang ito, para siyang building manager ng Ice Age. Malaki, mukhang mabagsik, at may mukha na para bang hindi tatanggap ng bisita ng walang babala. Ang Cave Bear, kamag-anak ng malakas sa brown bear, ay namayani sa mga kuweba ng Europa at Asia na nawala mga 20,000 years na ang nakakalipas. Subalit tulad ng bawat prehistoric na sikat na hayop, mukhang gusto pa rin itong bumalik mula sa yelo. Noong 2020, isang grupo ng mga ranger herders sa Lyakovsky Island, Siberia, ang nakatagpo ng isang cave bear na buong frozen, buo ang balat, ngipin, kuko, ilong, at pati buong ilong, at oo, pati ang ilong ay na-preserve ng yelo. Ang hayop na ito ay talagang sobrang buo na sa totoo lang, parang handa maging character sa final scene ng isang Ice Age movie. At ang pinakakamangha-mangha, hindi ito cub, kundi adult bear na naganap na nabuo. Ito ang unang cave bear na natagpuan sa natural na kabuuan at hindi lang ang skeleton. Na mga scientifico na agad na lang sinimulan ng pag-aralan ang internal organ, utak, at kahit laman ng tiyan, at pati ang dumi ng bear ay pinagtutuunan ng pansin dahil sa science, kahit ang hindi gustong makita ng iba ay ginto. Prehistoric wolf. Kung may isang hayop na gustong i-preserve ng nature sa yelo habang maliit pa, yun ang prehistoric wolf pup. At ang tuklas na ito ay tunay na nagpapainit sa puso at utak ng mga paleontologists. Noong 2016, sa panahon ng gold mining excavation sa Yukon, Canada, natuklasan ng mga siyentipiko ang katawan ng isang prehistoric wolf pup na halos buo at pinangalan ng Zur at hindi ito simpleng fossil. Buo ang katawan na para bang kakatawid lang sa isang nap at na-freeze sa kalagitnaan ng tulog. Buo ang balahibo, ngipin, kuko, whiskers, kalamnan, internal organs, lahat preserve na may antas ng detalye na halos hindi ka panipaniwala. Tinatayang namatay si Zur mga 57,000 years na ang nakakalipas sa edad na ilang linggo lamang. At ang pinakakamangha-mangha, ang katawan niya ay na-preserve sa halos perpektong estado. At kung tinatanong mo kung bakit, dahil agad siyang nailibing marahil sa isang pagbagsak sa loob ng kanyang lungga at ginawa ng yelo ang natitirang trabaho. Ang resulta, ang pinakamainam na na-preserve ang wolf cub na natagpuan sa buong mundo. Maikling buhay man, nag-iwan si Zur ng malaking scientific legacy. At aminin natin, mahirap talunin ng isang 57,000 years old na wolf cub na handa pang maglaro at kagatin ang kamay ng may-ari.
Frozen Puppy Dogor. Noong 2018, natagpuan ng mga scientists sa Canada ang isa pang buong frozen canine puppy na tinatayang 18,000 years old na ang nakakalipas. At kapag sinabing buo, talagang buo ang ilong, ngipin, paa, whiskers, lahat kumpleto na parang inilagay lang sa natural freezer ng Earth pagkatapos ng isang maikling tulog. Ang tanong dito, ito ba ay lobo o ang unang domesticated dog sa kasaysayan? Ang DNA nito ay sobrang luma at kakaiba kaya pinangalanan itong Dogor na sa lokal na wika ay nangangahulugang kaibigan at ginagamit kapag hindi mo alam kung ano talaga ang creature. Ang tuta na ito ay namatay ng bata pa, mga 2 buwan, at na-free sa perpektong kondisyon, mabilis, tuyo, at walang pagkakataong mabulok. Ang pinakakakaiba pa, buo pa ang baby teeth, at dahil dito, masusing na-analyze ang kanyang dieta, paglaki, at mga bakterya na siyang naninirahan sa katawan niya noon. Sa kabila ng mga unang duda, ipinapakita ng mas bagong pagsusuri na si Dogor ay malamang isang ancestral wolf, pero mayroong DNA na malapit sa linya na magbibigay daan sa modern na aso. At ibig sabihin, ang tuta na ito ay maaaring nasa gitna ng transition mula sa lobo patungo sa aso na kaibigan ng tao. Aries Steppe Bison. Upang tapusin ang listahang ito ng frozen ng mga hayop, narito ang Steppe Bison, isang tunay na simbolo ng lakas at ninuno ng modern na bison. Ang hayop na ito ay parang armored tank mula sa Pliocene prairies, direkta at matibay na ninuno ng mga modern bison, mas balbon, mas malakas, at may aura na handa akong lumaban kung kailangan sa harap ng mammoth. Tulad ng isang veterano ng Ice Age, nag-decide din itong bumalik mula sa yelo. Noong 2011 sa Siberia, natagpuan ng mga siyentipiko ang isang bison na parang bagong namatay lang, subalit mayroong maliit na kakaibang detalye. Nakapreserba ito ng humigit kumulang 9,000 taon kasama ang balat, sungay, kalamnan, puso, at pati ang internal organs. Sobrang kumpleto ng katawan na pinahihintulutan ng mga researcher na suriin ang tissue, nutrition, sakit, at aging ng hayop na parang kumpletong postmortem checkup. At para sa mga mahilig sa detalye, pati ang laman ng tiyan ay napanatili. Dahil syempre, wala sa mga hayop na ito ang nakaligtas sa scientific curiosity tungkol sa kung ano ang kinain bago sila naging frozen fossil. Ngayon, kung pagkatapos mong makita ang mga wolf, cubs, horse, lion, mammoth, rhinoceros at bison na maingat na na-preserve sa yelo, iniisip mo pa rin na ang yelo ay para lang sa juice na dapat mo nang i-reconsider ang konsepto mo. At talagang iningatan ng Earth ng mga hayop na ito ng libo-libong taon. At ngayon, habang unti-unti silang natutunaw at bumabalik sa ibabaw, nananatili ang tanong, handa ba tayong harapin ang nakaraan na kumakatok sa ating pintuan? At kung naiintriga ka sa mga hayop na lumalabas mula sa yelo, hintayin mo pa ang mas nakakagulat. Dahil may ilan sa mga ito na hindi lang gustong pag-aralan kundi buhayin muli. At oo, pinag-uusapan natin ang cloning, gene editing, at milyonaryong proyekto na sinusubukang buhayin muli ang mga naubos na hayop. Kaya naman abangan mo na ang next naming video at mag-subscribe ka na sa aming channel para naman sa kaalaman, hiwaga at kakaibang mga bagay.